Sige nga, nako, para may idea tayo kung saan nanggaling ang lahat ng ito. Okay? Let's play it. Session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Kakagulo sila. Win. Is there any objection? Anticlimactic kayo. There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang I'd like to dispute itong sinabi ng Senado na ito because ito nga actually ang pinanggagalingan niyan kahapon kasi 'di ba na natapos na impeach na nga ng Congress si VP Sara. Actually 306 members of the House of Congress. More than 70%. More than 70% because instead of 102, 103 lang kailangan nila na 1/3 lang of the House of Congress ay 215 ang bumoto in favor of the impeachment. So 70% agreed. No? So natapos na kahapon ng hapon. So after that, they ordered the Secretary General of Congress to submit, di ba, itong resulta na ito sa Senate because it's for them to judge na. Sa kanila na yung ball, di ba? Kasi tapos na sa Congress. Ngayon, may reaction kaagad dito. Dalawa yun ha. Una-una, may napanood ako na video of Senator Joel Villanueva na today is our last day of session dito sa Senate. At wala sa agenda namin itong tungkol sa impeachment proceedings na ito. Tapos, may comment din naman si Chis Escudero na sinasabi niya, why urge the Senate to act on it immediately when kayo sa Congress ay inabot na more than 2 months bago kayo nakapag-decide, bago kayo nakakagawa ng inyong resolusyon. Ngayon ako naman, tapos ito yung dialogue nila that they decided on June 2 at 3 o'clock in the afternoon na ma-adjourn at kumbaga doon nila sisimulan. Kumbaga doon nila sisimulan yata ang kanilang process of proceedings sila. Pero you know what? Ganito yan eh. Tama naman, may point naman. Kumbaga parang bata lang na tamad itong si Chis Escudero. Yung parang batang tamad na bakit pilitin niyo kayo magtrabaho kagad on that? Kumbaga kayo nga inabot ng 2.5 months. Tama nga naman, ba't nyo kasi masyado pitatagal? Ay matagal na nga naman sa mga mesa nyo yan, bakit hindi gumalaw? Tapos gumalaw on your last day of session. Last day ka pa ng session ng Congress eh. Kumbaga, ang Senate naman ang magtatrabaho on that. Kumbaga parang bata, parang tamad silang gumalaw kasi may mga sarili silang mga balak, may mga sarili sa mga schedules. Pero alam mo, many months back, if I'm not mistaken, 2 or 3 months ago, ay na-encounter ko na yung issue na yan eh. Kumbaga, they debated on that eh. The lawyers talked about it. What if, kumbaga sabi niya, what if umabot ito, nakarating sa Senate or even the Congress, na halimbawa, time for campaign na. Yung panahon na ng campaign kasi campaign period na ito, a few days time campaign period na for senatorial at saka sa Congress naman medyo a little later, no? Kumbaga, paano ba yon? Hindi nila magagalaw ang impeachment proceedings kasi business sa campaign. No, it is in the Constitution na kapag may ganitong pangyari about impeachment, because something emergency ito eh. Kapag may ganitong impeachment, they have to drop their campaigns. Hindi sila pwede mag-campaign na ipaprioritize ng campaign more than this. Uunahin nila ito because it's their constitutional duty na sa mandate nila na trabahuin mo na ito at pag may spare time sila, doon na sila pwede mag-campaign. Hindi na pwede itong ipabukas. Kumbaga, dapat gawin nila ito when it's kapag dumating na sa table na gumalaw sila. So ano sabi nila? Ito nga, katamaran nga eh. Katamaran. Ito si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero na parang ba't niyo gawin ngayon? Gumagawa kayo ng sarili yung batas. Can you check on it? I-check niyo sa batas ng konstitusyon. May ruling yata ng Supreme Court on that kasi napanood ko yan sa mga batas yung Attorney Claire Castro, kay Christian Isguera, kay Attorney Bueno. Narinig ko na yan because that was the subject of discussion few months back. Na-tackle ito. Alam ko, constitutional duty nila. May tanong ko, nagulat ka ba na this early
may impeachment for the Vice President? I was expecting dapat earlier pa. Okay. Earlier pa. Actually, tayo nga yata, modest aside, no? The other day, ba nag-live kami on this, no? Pinag-usapan namin tungkol sa si Sara declaring that she was seriously considered running for president in 2028. Diba nilabas natin yun? Tapos, the next day, all of a sudden, ay eto na may impeachment results na ang Congress. Mukhang alam na niya, no? Oo. Mukhang, actually, nakaschedule na, nagkataon na siguro ng tayo ang unang naglabas na ng declaration niya sa ating vlog. Ngayon, ang ano lang dito isa, eto pang isa, si Jay Sonsa, di ba naglabas si Jay Sonsa na may statement din siya? Can you post it? I-post mo nga natin yung kay Jay Sonsa na parang he's talking about the fourth impeachment kasi ang pinagbasehan ng kasi ng impeachment proceedings na yon na nagkaroon ng resulta yesterday was yung first three impeachment complaints. Yung tatlong impeachment complaints lang. Na yung fourth, sabi na Jay Sonsa, yung post is Jay Sonsa. parang to follow lang yun eh. Para to follow lang yung fourth. Pero yung tatlong yun was already more than enough para ma-subject siya for impeachment. Ngayon si Jason, so sabi niya, fourth impeachment was just filed today. So kumbaga kaya parang void daw yung impeachment. Because dapat meron siyang... may 10 days ruling yata Supreme Court bago chuchu ganyan. May pasok siya sa formal complaint. Hindi naman siya kasama yung 40. Actually, totoo yan. Sir Jay, parang you're misleading the people. Ang pinag-uusapan dito was the first three complaints. Hindi kasama yung fourth. Kasi yung fourth, if it was just submitted today, hindi talaga siya kasama. Nagdesisyon na nga, di ba, sa first three, yung Kongreso. May tinatawag silang fake news peddler. Siya, misleader, no? Yeah, misleader. Alam mo, mali yun. Alam mo, wag naman. Kasi yung mga tao, hindi na mga bobo. Ang talino rin si Jason, ano na? Ang talino. Ako umanga ako dyan. Because yun na. Pero nagugulat ako sa mga ganito, parang mini-mislead mo. Parang sa unang basa ko, parang, oo nga, no? Pero you will realize, hindi, ito yung pang fourth. Yes, pang fourth ito. Eto, anyway, babalikan namin kila Cheese at saka kay Joel Villanueva. Alam niyo kung bakit kailangan tapusin nila ito before sana, agad action na nila ito, gumalaw na dapat itong impeachment proceedings para by the time na magkaroon ng bagong eleksyon, magkakaroon ng set of senators. Kumbaga, hindi na sila magiging kasali, uulitin na naman nila yon. Because yung mga nag-hearing para sa mga, di ba, naunang hearing ng impeachment sa Senate na pag-judge nila kung ma-impeach si Sara o hindi, ay hindi na makakasali doon sa next batch of senators na kasi aabutan dapat matapos ito bago magtapos ang eleksyon. Dapat ganun. Or if not, okay, if you want to start it on June 2, tapusin niya bago mag-December kasi hindi pwede mag-file ng impeachment case twice in a year. Once a year lang yan. So siguro, ano kaya dahilan? Baka dahil ba alam nila outnumbered sila? Alam mo, malaki nga ang chance. Malaki ang chance. Kung tutusin mo, kung aaralin mo talaga, mas malaki ang chance na mai-impeach si Sara pag bagong sets of senators. Yes. Kasi marami siyang aliado sa kanya in this set of senators ngayon na malamang ay baka hindi sila makakuha ng enough numbers, no? Kasi mukhang So you think that this Villanueva also wanted the vice president to be impeached? No. Si Villanueva, taga-ano yan. Diba? I am an ally. I would push it na dapat ngayon na natin pag-usapan ng impeachment. At tayo nga naman, di ba, sa natin dapat hindi niisip kung kaalyado kita o hindi eh. Isipin yung konsyensya nyo. Yun ang pinaka-importante. Di ba ang konsyensya nyo? Ang mga tao ay nakamasid. Ang taong bayan ay nakamasid. Kahit mahinang kukutin namin sa tingin ninyo, kung feeling nyo kayo lang mas nakakaalam, alam namin kung anong direksyon ng dapat maging direksyon ng impeachment na ito. Kumbaga kahit kaibigan ka, alam mo, huwag nyo ipilit na walang basis for impeachment. Gamitin nyo naman yung dapat yung puso ninyo na ang pinangako nyo sa taong bayan that you will serve us right. Because, di ba, public servants kayo. Huwag dahil kaibigan nyo, dahil nakatulong mga Duterte sa inyo, huwag naman. Kumbaga, let's not compromise. Kumbaga, ang inyong relasyon, ang governance nyo sa tao, kumbaga, vote according to the right. Ako naman, diba? Ako na, ang hinihingi ko lang, vote according to what you
think is right kasi hindi kung magkano or what's in it Oo. for you. Oo, kasi tulad yan, ako, I would like to understand. Tayo naman, nakakaintindi naman tayo. Hindi naman tayo ganun ka-hard. Yeah. At ka-hard, no? Na parang wala tayong mga puso masyado. But, this is not a game. Na kayo lang ay you decide according to your will. Iisipin nyo rin yung tama na makabubuti sa taong bayan. Kasi kayo, okay na kayo eh. Whatever happens in this country, you can fly anywhere you want because you have so much money. Diyos ko, laki-laki ng mga pera, yung mga pondo ng gobyerno, gamit na gamit yun ng mga pera ng bayan, ano? Pero kumbaga, this time naman, ibigay nyo naman sa tao kung anong tama. If you think, kung alam namin na hindi taga dapat impeach si Sara, maririnig nyo yung mga boses namin eh, na huwag nyo siya impeach because mali kayo. Hindi. Alam nyo na ang mga tao ay hindi bulag. Kumbaga, nakita niyo naman kung ano nangyayari. Kung huwag tayo magbulag-bulagan just because close kayo. Kumbaga, sabihin niyo na, no, hindi ko pa-impeach yan. Kaibigan ko si Digong, kaibigan ko si Kibuloy, kaibigan ko si Sara. Walang ganun. Yun lang naman. Arlene Cruz, di ba po kanya kampi-kampihan po ngayon sa Congress at Senate? Yes. Imaginein mo, sa Senate, naninilikado actually impeachment ni Sara because napakarami ng kaalyado. Sa Congress, kita mo, mabuti nga nag-isip yung mga congressman kahit papano. At tsaka, kung ginamit nila taga ang kanilang, yung puso at yung iniisip nila para sa taong bayan. Imagine mo, 100, 203 lang kailangan ng number sa para may impeach. 250. Imagine mo, nakakatuwa ang Congress. Sana ganun din itong mangyari sa Senate. May mga lumalabas kasi na parang kaya daw dumami bigla na from 8 to ilang ganito to this number. Kasi dapat 16 to ha. 2/3 of the Senate. 24 sila. The 16, 17. Para sure. Ang sabi nila, parang may lumalabas lang na parang dahil kaya dumami dahil yung mga pang-ayuda ng mga congressman biglang akap na yan 250 million biglang ganun may mga numbers na sinasabi kaya biglang dumami kaya in-impeach na niya si Sara. Okay, hintayin na lang po natin yung mga mangyayari sa Senate. Alam mo, antabayan, let's all be vigilant. At dapat malaman natin kung sino ang bumoto at kung sino hindi bumoto para malaman natin kung saan tayo pupunta. Kung alam natin kung sino ang ating mga susuportahan. Kasi, di ba, ang hirap iasaalang-alang ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, ng bayang ito. Alam mo yon? Kasi para sa atin ito eh. Kasi kapag nag-iral, ang kamalasaduhan, ang kababuyan, ang panluloko sa tao, wala tayo. Let's raise the case. Let's all go back to our provinces and plant kamote. Diba? Kamote and and mangga. Diyos ko, you plant bago. Paano kaya yun? Ganun ang utak nila. Ang kalaban ng kalaban ay kaibigan. Ganito ba talaga ang tadhana natin? Kalaban ng kalaban, kalaban ng kakampi. Nakakapagod. Oo. Ay, nako. Pero sabi ni Gina Gamana, nakafocus sila sa impeachment. Pero ang nangyari ngayon sa budget, lalo na PhilHealth, lahat ng bagay na yan, actually, we have to consider. Sabi ni Blue Lady, OTD definitely anti-Duterte. We're anti-corruption. We're anti-bad. We're not anti-ano lang sinong faction. We're not pro-Marcos. Hindi rin kami sang-ayon sa lahat. Wag nyo kami bigyan ng label. Kung nanonood ka sa amin even before, you should know who we are now. Blue Lady, maaaring may pinanggagalingan ka rin, pero tayo sana, sama-sama tayo sa paglaban sa mga maling gawain. At saka magdasal ka. Okay ha? Baka kulang ka sa dasal, Blue Lady. Alam mo maganda puntahan pag Webes, St. Jude. Okay? Pag ibang araw, pag Friday, Quiapo. Di ba, pag Wednesday, punta kang Baclaran. Alam mo, kulang ka sa Baka di sa Catholic na eh. Sorry naman. Pero sa mga nagsasabi sa amin na maka-Marcos kami, huwag. Kasi hindi po. Susuportahan natin ang tama. At kakalabanin natin ang mali. And you can ask our OTGans na friends na mga anak namin dito. Kilala nila kami. Okay? Sabi na fair and square po ang OOTD ever since. Sabi ni Potty Pot, di ba na ako? Sabi ni Nigel, kudos po talaga sa'yo, lalo na sa katulad ko na wala sa bansa natin na open yung isip namin. Sa tama lang tayo, no bias. Love you po, Nigel. Yes, because we don't want to mislead people because it's not just the Filipinos here in the country are watching us. Marami tayong mga kababayan sa abroad. Siyempre, dito lang sila kumukuha sa atin ng tamang istorya, ng tamang, di ba? What the Vice President did
with the confidential fund, yung pagkuha ng 125 ng 4 na beses ng cash na kinuha sa land bank na sinabi naman talaga is really very Impeachable. wrong and impeachable. Impeachable yan. Alam naman natin, pwede niyan ma-google yan, i-research kung ano mga impeachable offenses, yung betrayal of public trust, betrayal of public funds. Alam mo, these are some of the factors, some of the elements of na reasons kung bakit ang isang official, na limited officials na naman yan, are subject for At impeachment. dahil may number sila, nakuha nilang i-impeach ang Vice President. Ang totoo rin yan, na alam mo, I'd like to agree with Sir Dinolo. Alam mo, Sir Dinolo, naniniwala ako, walang katapusang higantihan po mangyayari sa sunod na mga panahon. Kawawang Pilipinas. So, totoo yan. Alam mo, sila, okay nga lang sila because just ko, they can go anywhere we want. Just ko, kahit mong pamilya na, ilipad na sa Amerika, ilipad nila sa Guam, sa Hawaii. Pero, ang naiwan tayo dito, diba, tayo lang dito na walang makain o hindi kaya ng ganung klase pamuhay. Tayo nagsasuffer. Sabi nga Jacob, there's no wrong opinion. Okay na lahat. Let's respect each other in Zobert and Derek are fair. Thank you. No, grabe, Potipot, maraming salamat sa 1,600 yen na binigay mo. Ay, naku, And thank Marisa you. Dirag sa $5 sa super sticker sa mga Team Pakulay, maraming salamat. Okay. Sige, basta tayo. Ikaw, mga OOD dyan, lalo na sa mga Team Replay, dahil ngayon nababasa na natin yung sa live natin na yung mga comments na maaring hindi tayo pareho, pero sana ipagdasal natin na ang lahat ng mga desisyon na nangyayari sa Kongreso, sa Senado, o sa gobyerno meron tayo, ay maging para sa atin, hindi lang para sa kanila. Ang cute ni Reggie Abanzados. Di ba, Reggie, Jobert also criticized President Marcos, that person who commented that OT are biased, perhaps have not seen the vlog before. Totoo, Nak. That's why we're telling whoever that person is na try to catch our show kasi definitely baguhan lang yan. Balikan nyo, dati-rati nga, parang anti-Marcos daw. Oo. Basta mga kaibigan, let's pray, let's hope and pray na lahat na sana maging desisyon ng pamahalaan ito ay para sa taong bayan. Kumbaga ay mapapakinabangan taong bayan. Kasi ang Diyos naman ay andyan na naman sa atin to guide us. Kumbaga, sabi to Angel Love, I'm tired of this life. Yes, anak. Para sa akin, laban lang. Sige lalaban lang tayo dahil ilalaban na natin sa Nanay Jobert para maging senador. Yeah. Ha? Ano daw? Thank you so much. Let's move on. Move on. Tanong muna natin sila kung mag-comment kayo kung anti-impeachment kayo or pro-impeachment kayo at sabihin nyo kung bakit. Para mabasa natin ang mga yan. No? Yeah, si Arlene Cruz, sana hindi lang hindi nila kakampi ang impeach nila lahat ang corrupt. Totoo yan. Yes, Totoo tama. Kumbaga, hindi kasi impeachment tawag sa kanila. Siyempre may mga ombudsman sa Digambayan para sa mga administrative cases. Na, alam mo ba na yung sa America, if I'm not mistaken, there's a former senator, I don't know if sitting senator, alam mo was jailed for 3 years yata. Nagkamalian ko lang ako pangalan because of bribery. Bribery lang kaso